Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nasyak si PBBM, pamangkin ni Imelda Marcos, binasag na katotohanan. Binulgar si Tamba FL Lisa. Nako, yan po ang ating bibigyan ng komento mga kabayan. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pero ang titignan natin, saan ang direksyon ng ating pambansang ekonomiya? Ngayon, napropose sila ng charter change. Tapos ibabaro mo, Maharlika, yung People's Initiative. Saan ka nakakita na People's Initiative? Ibig sabihin niyan, grassroots, na organiko, na nagmula sa Speaker of the House. Tell me, how will you reconcile that? Hindi ba? Binaruwal mo. Well, nakita naman po natin sa mga Senate hearings na talagang may mga binayaran, may mga ebidensya na may mga tumanggap para paboran niyang, ang tawag ko nga po dyan is Jutang Gininang Initiative. But anyway, pero alam mo, Maharlika, para hindi lang maputol yung thought ko, kahit ibabasura yung People's Initiative, naiisip ko na naman yan na pupunta sila sa pangalawa. Ayan yung Constituent Assembly, na kung saan ay meron silang control doon sa bicameral, itutulak pa rin nila. Isipin mo, bubuksan mo yung saligang batas mo, 100% ownership ng national patrimony mo, ng utilities mo, at yung pambansang patrimonyo mo. Ano yan? Pilipinas is not for sale. Wala kang control dyan. Pati na yung media, na naalala mo yung naging issue yan ng Rappler, yung depositary receipt. Dahil namin hindi 100%, no? Ngayon, bubuksan nila yan. Pero hindi lang yan ang layunin, yung termino. Kasi pag nag-shift into a parliamentary form of government, madali ang control. Lalong-lalo na ngayon, ang korupsyon natin ay institutional. Halos lahat takipan at bayaran. So napakabigat niyan. Kaya nga itong pambansang kilusan ng hakbang na mausig sa Pilipinas, dapat yan suportahan internally sa Pilipinas at sa buong mundo. Kasi iyan ay napakahalagang movement na kung saan ay tignan natin yung kahit hindi na yung kinabukasan natin, Maharlika, no? Bilang Pilipino pa rin naman ako, tignan na natin yung kinabukasan ng mga anak natin, yung mga apo natin, no? Kasi paulit-ulit yung problema natin, paulit-ulit. It's a cyclical problems of poverty, impoverishment, institutional corruption, at kakulangan ng economic opportunities. So kaya nga yung sinasabi ng iba hindi kasi tamad ang Pilipino. Paano ba yung tamad? Yung isang lasenggo sa probinsya namin, pagdating dito ang daming pera at natumino because of economic opportunities. Yes. Oo, tama po. So, for sure, kayo ay napaka-active dito sa nangyayari sa Pilipinas. At isa nga po dito, yung halos isang buwan hanggang ngayon pinag-uusapan, at nabanggit na rin natin kanina yung pagiging pagkasangkot ni Marcos Jr. Noong March 11, 2012 na dapat siya ay i-raid ni Agent Jonathan Morales dahil may confidential informant na siya po ay sumisinghot ng ipinagbabawal na pulburon o gamot during that time o pulbos. So, for sure, nasundan ninyo itong mga hearing na ito. Nasundan ninyo. Ano yung comment mo dito, yung attitude, yung behavior ng ating mga senador and yung pagka-contempt kay Mr. Morales? So, ano yung nakikita nyo dito? Alam mo, sa aking pananaw, no, again, pinagpupuyatan namin to ng mga kasama natin sa New York, sa DC para panoorin ito, no. Resource speaker. Ang ating bayani, tinatawag nating bayani yan, si Morales. Inimbita siya as resource speaker. At meron siyang para tanungin yung kopya nga, di ba? Na in-authenticate niya. Ibig sabihin lang naman ng authentication is, ginawa mo ba ito? Pirma mo ba ito? Yun lang yun. Sabi niya, opo, akong gumawa niya, nagpirma niyan. So, yun ang pinapatunayan niya. And then, of course, nagkataon na yung report na yun ay involve ang mga personalities. Kasama si Pangulong BBM, no? Regarding sa paggamit ng gamot. So, ang konteksto nito ay lahat dapat ng mga nababanggit na personahe doon. Katulad yan, nabanggit si Kumari, yung mga ganong klase. Oo. Dahil hindi sila bahagi
political chain of command or they are private, dapat pumunta sila, no? At magbigay ng tinatawag nating pagpapaliwanag. Kasi mabigat yung allegation. Serious allegation yun, Maharlika, na kakatayin mo yung isang resource speaker na So yan, speaking of Kumar, mga kababayan, kumusta na kaya? Nakalabas na ba ng Hotel Aiste Hospital itong si Kumar? Ha? At kumusta na yung imbitasyon yan, ha? Imbitasyon ni Bato, Senator Bato dyan kay Kumar, mga kababayan. Nakalabas na kaya ng hospital or hotel itong si Kumar, ha? At di ba, nagdramang paiyak-iyak pa si Kumar. Kayo po ba, mga kababayan, naniniwala doon sa sinasabi ni Kumar na nadadamay na ang kanyang pamilya at siya ay na-stroke at nagkaroon ng maraming sakit dahil po dyan sa lumabas na Pedialyx, mga kababayan. Actually, si Kumar doon na lumabas sa doon na sa kaya Picoy, di ba? Nung tumawag si Picoy, gugurgurin si Morales. Doon na si Kumar na sangkot, pati sila, mga kababayan. Kuha sa CCTV. So, paano mo ipapaliwanag yun? So, hindi tayo naghahangad na sila ay guilty na. Hindi. Nangyari kasi, may factual na CCTV na dapat pasukin. Ang problema natin, yung mga senador, lalo na si Senator Jingo Estrada at swapping dating ni Senator Chis Escudero, kahit na si Senator po, iisa lang yung misyon. Sirain yung kredibilidad nitong resources na ito. Wala nang ibang misyon. Kaya yung sinasabi ni Senator Escudero na, bakit hindi ka naniniwala sa kopya ng personal data sheet mo? Magkaiba yun eh. Kasi yung personal data sheet, hindi mo naman tatanggapin itong si Morales na maging ahente ng PIDEA na hindi niya naipasa yung pagsusuri at examination. Kaya nga hinihingi niya yung mga ibang papeles na hawak ng PIDEA. Kasi yung isa na pinatunayan niya na authenticate niya, nawawala nga yung original yun sa kamay ng PIDEA. Yun. So, and then, isa na lang, yung site ng contempt, Maharlika. Yes, the site of contempt, So, paano mo ikukumpara yung site of contempt ng isang tao na outright lie? Si Picoy, si Eric Santiago. Sabihin mo sa harap ng Senado, nakatang isip lang yan? That's true. Anong kanya? Talagang nagalit si Senator Bato dyan, pero doon pa dapat kinulong yan noong umpisa pa lang. Una pa lang, that's true, Oo, hindi, kaya nga, you can never, kaya sinabi ko na isang napakalaking kamalian yung ginawa na i-contempt siya, na sumunod siya doon kay Senator Jingo Estrada. No? Senator Bato, resource speaker mo yun eh. Ano yung implikasyon nun? You undermine your own committee. Pinahina mo kasi iyon na ang ikaw yung chairman. Kaya din nagalit ako kay Senator Bato. Sabi ko nga, nung una nagalit din, banood yun naman. So pangalawa, bumawi siya. Then as a chairman, yung ika-fourth hearing nga, ay sumunod siya kay Estrada. And sumunod siya at pinagtulungan talaga. Tapos biglang nagkaroon ng pagpapalit ng political power sa Senado. Yes. Ayun ang reward nila. Ang mabigat dyan, alam natin yung dalawa na Senate President at Senate President pro tempore, yung mga aktibo doon sa pagdidestroy kay Morales. So yan lang mga kababayan yung sinasabi natin yan. Yung mga matataas na yung posisyon dyan ngayon sa Senado, sila po ang umupak, bumanat at bumira dito kay Morales sa hearing. Wala naman tayong sinasabing nila, pero di ba, napaka-coincidence naman mga kababayan na pagkatapos nilang upakan si Trillanes ay si Morales, bigla po silang biglang na-promote si Jingo Estrada. Sino ang hindi magdududa dyan? At sinasabi nila, walang outside forces na nag-udyok sa kanila para maging ganyan. Wala nag-utos, di ba? Walang mas makapangyarihan pa na nag-utos sa kanila, kundi organic yung kanilang pagkakatalaga dyan sa kanilang mga posisyon sa Senado ngayon. Nako po. Paano yan? Nagkataon lang ba na kayong dalawa ang umupak? Dyan kay Morales?
Imposible naman. Yes. Nasa kanila. And also, Attorney Valera, yung sa CCTV, yun yung wino-worry ko, as a human being na may threat sa buhay ni Morales. Pero ni isa pong ahensya ng gobyerno, PNP, NBI, DOJ, wala po talagang support hanggang ngayon dito sa kay Agent Morales na kung saan nanganganib ang kanyang buhay. Tama, pangunahin yan. Matagal na natin hinihilang yan. Yan ang apela ng sambayanan. Bigyan siya ng halaga. Kasi isipin mo ito, PDEA Leaks Senate Investigation Committee. May lumabas na alanganin na personahe sa paggamit ng cocaine. Ito ba ay usapin ng national security or usapin ng national interest? Tanong kita, Maharlika. Walang national security yan. National interest yan. Yes. So, in fact, dapat nga, kung sino man ang nag-leak yan, tutunghayan natin, sabihin natin na bahagi, na sila ay bayani. Yeah. Pinabintangan ka. Yeah. Wala ako po talaga. Actually, willing naman po ako mag-testify as a resource person. Kaso lang, ayaw si James Kumar at ang ibang mga resource person nila, pinapayagan nilang mag-Zoom. Ako hindi. Gusto nila physically pumunta ako sa Pilipinas para gurgurin ako or sa embassy. Pero grabe. Tama. Hindi ka papayagan mag-Zoom. Unless na katulad ni Kumar, ay ma-heart attack ka. At magdrama-drama, magsuot ako ng robe. yung dramang ganon. Grabe yung drama. Dinaig ang teleserye ng Koreano. Alam mo, addict pa naman ako sa mga teleserye ng Koreano. Tinatapos ko yung mga episode ng Queen of Tears. Nung nakita ko ito si Kumar, grabe naman ito. Tapos madadala ka. Pero alam mo na kasama sa script. Kasama sa script. May design, may script. Yung mga pagtatayo nila, yung 5 minuto. Drama-drama. Pero yung pagpapalit ng power sa Senate presidency, alam mo, pag-aaral natin yan sa kasaysayan dito sa Senado sa Amerika at sa ibang bansa, pag nagpapalit ng ganyan, ay unang-una yung pagtulak nila ng maging unified yung alyansa nila para pagturak ng legislative agenda. Pero ang pangalawa, na mas mapanganib, yung pagpigil ng damage sa isang exclusive issue. Yun talaga yung konteksto niya. Yan talaga yung. So hindi ako magtataka, Maharlika, na matitigil itong na investigation na ito. Hindi rin ako magtataka kung ite-terminate ang chairmanship ni Senator Bato. Yon. Actually, sir, nagpa-interview na dyan si Estrada, Jingo Estrada sa The Third Floor Studio, na binanggit nga daw niya na, hindi ko lang, napanood lahat, pero ang kanyang layunin ni Estrada ay pigilin na yung PDEA Leaks. And may nakarating din sa atin na baka tanggalin nga sa chairmanship itong si Senator Bato. So ayan na, mga kababayan, mukhang maano po yung pagpirma, no? May useless, kumbaga. Mapapawalang visa, ba ganun, ha? Yung pagpirma ni Senator Bato doon sa pagiging Senate President ni Escudero, diba? Kasi kung tatanggalin siya, mga kababayan, papirma-pirma ka pa kasi Senator Bato. Pwede ka naman mag-abstain, di ba? Hindi ako pipirma. Okay? Ganun lang. Ngayon, pumirma ka, tapos tatanggalin ka sa... tapos hindi ka pa nag-resign. Kita mo na? Ngayon, pwede ka na nang tanggalin. Senator Bato, paano ba yan? Pwede na nga... tahimik na nga na Wala na tayong balita about sa PDEA Leaks, mga kababayan. Diba? Tumahimik na. Ayan naman talaga ang nila brand, di ba? Pag may issue po silang kinasasangkutan, hayaan lang muna. Lilipas din yan, makakalimutan din po yan ng taong bayan. Pero sana wag naman. Diba? Wag naman po sana. Dahil palagi po natin ipapaalala dito, no? Sa ating channel kung ano po ba talaga yung kanilang mga kabulustugan na ginagawa. Right? Kayo, agree po ba kayo, mga kababayan, na dapat mag-continue, no? Yung investigasyon dyan sa PDEA. Wala na po tayong balita. Naku po. At saka yung sa Chacha. Yung sinasabi kanina, di ba, sa first intro ng pagsasalita ni Sir. Ano ang sinasabi? Talagang gagawin po nila ang lahat para matuloy lang ang Chacha. At ang kinakabahala pa ng taong bayan ay baka hindi lang po sa economic provision sila tumutok, kundi pati sa political term, no? Term extension. At pasukin na nila yan.
Kasi sabi nga ni dating Pangulong Duterte, pag binuksan mo ang librong yan sa Ligang Batas, lahat pwede nyo nang gawin. Pwedeng gawin na hindi pa alam sa taong bayan. Masyak na lang tayo, meron na tayong Prime Minister. Diba? Kaya dapat tutukan po natin ito at medyo mag-uusap po diba? Mag-uusap si Speaker Romualdez at Senate President Escudero patungkol po dito. Nakaw po. Sabi ni Escudero nung kauupo niya lang bilang Senate President mahihirapan sila na ipasa kung ano man binabalak nila. Parang ganun yung gusto niyang sabihin sa taong bayan Pero ngayon eto na. Lumambot na ilang linggo lang linggo na bang lumipas or dalawang basta hindi pa 'di ba? Hindi pa na matagal na nakaupo bilang Senate President, lumambot na agad mga kabayan, pag-uusapan na. Baka sakaling magbago ang isip. Nako po. Well anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion o reaksyon patungkol po sa video ito. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong nararamdaman patungkol po sa video nito. Right? Maraming salamat po.